Yo, what's up mga idol? May gagawin tayo. Ayan, so tatlong parcel ito pero dalawa lang ipapakita natin sa video kung paano ginawa dahil baka hahaba ng ating video. So, galing ito, ang isa nito ay galing sa Maslon, Laguna. So, shout out kay Hans Lester P.A. At itong isa naman galing kay Sabang Romel A. So, Angeles City, Pampanga naman ito. So, ayan, sa mga gusto magpa-ice, pwede kayo magpa-LBC, GNT, via deliver. At sa mga malalapit naman, pwede kayo magpalalamove, grab, at pwede rin mag-walk-in. So, ayan. So, alin ba dito ang unahin sa dalawa? So, ito yung unahin natin. So, blink-blink lang daw ito mga idol. So, marami na tayong video nito. So, marami pa talagang hindi nakakaalam gawin ito. So, tingnan natin kung paano gagawin. So, nagbi-blink-blink lang daw ito. Maraming salamat sa mga titiwala sa ating mga video. Ayan, parang maalog-alog pa, oh. Talagang nakaano siya. Naka-double ang bubbles. Ayan, nakaano pa. Yun. Ay, Redmi Note 9. Tingnan natin. Julpon TV, nagre-restart, logo problem lang po. Pa-video at shoutout po. Thank you. So, ayan. Kay Hans Lester Piat. So, 902 Laguna Street, Liliw, Laguna. So, ayan. Check na natin mga idol. So, may nakasulat naman pala. So, marami na tayong video na ganito mga idol. So, papakita natin yan ulit. So, ito kasi requested video ito. Check natin. Subukan natin i-charge. So, ayan. Logo lang. Ayun, nagre-restart nga. Ito yung mga common issue ng mga ganitong unit mga idol. Kahit palitan mo to ng battery, ganun pa rin. Hindi siya nagtutuloy. So ito, direct to the point tayo. Diretso na natin sa board dahil dalawa ito. Hindi na natin testing sa bagong battery. Kasi ito, duda ko, walang tama ang battery nito. At duda rin ako, baka testing na ito or baka bago na ang battery nito. Dahil ayan, nabuksan na, oh. Medyo yupi na yung frame niya or yung backcase. Original pa. Nadali na yung fuse nito mga idol. So ayan, tinira na nga. Dinali na yung fuse nito, siguro ganun pa rin. Kasi nakita natin mga idol na nagbi-blink-blink lang. So kapag ganun, huwag nyo agad tirahan sa fuse. Kapag natisting yun sa battery na ganun pa rin, so ibig sabihin wala sa fuse. Nasa motherboard na ang tama. Kaya ito, di na natin itisting ng battery. So wala namang sinabi ang may-ari na pinacheck na yan. Basta ang sabi lang niya, magkano pagawa nang nagbi-blink. So duda ako na napanood niya ang ating mga video at pinagawa na niya ito. Siguro hindi na solusyonan. Or baka DIY ito. Tanggalin muna natin lahat ng screw. At ayan, natanggal na nga natin. So, malaman mo kapag inalis ang board or tinanggal ang board, ito, masisira ito. So ngayon, hindi siya nasira. So, ibig sabihin, hindi pa naangat ang board dyan. Tanggalin natin battery. Tapos, i-check natin yung fuse mga idol. Una. Ayan, oh. Natuklap na nga siya, oh. So, halatang na ano na to, napacheck na to. At ayan na nga mga idol, pwedeng DIY nga pala ito. Kasi, ayun, tinanggal na. Sa paghinang pa lang ng fuse, oh. So, hindi na, ano. Pero ayos lang yan kasi gumana naman. So, hindi na natin pakialaman yan. So, ayan, natanggal na nga yung battery. Wala nang dikit mga idol. At ayan, parang naano na siya. So, dikitan na lang natin yan mamaya. So, dito, walang tama. Tama ang battery fuse or battery. So, nasa board talaga ang tama. So, ayan, ginawa na ang fuse nito. At immortal na rin ito mga idol dahil nagalaw na ang fuse. So, maganda naman yan pag ginawa ang fuse. Kaso lang, ganun pa rin, namamatay pa rin. So, ibig sabihin, nasa motherboard. So, kapag ganun mga idol, ginagawa ko rin kasi ang fuse nito kapag ako ang tumatanggap ng ganito. Kasi maaaring darating ang panahon, magpapatay-patay din ito kapag ginagamitan ng data, pag kinakamera. So, may kinalaman sa fuse. So, ngayon naman mga idol, ang may kinalaman dito sa motherboard na. So, dito bandaw. So, sa ilalim yan, may problema sa thermal resistor. So, madalas yan kapag sira na yun, ay magbubutlop na siya habang tumatagal. Or issue talaga ito niya mga idol, common problem ng mga ganitong unit. Wala kasi itong butas, ang bakal na ito mga idol, kaya doon siya nagpawatay-patay mga ilang taon. So, itong cellphone na ito ay napakatagal na nito. So, lahat ng mga ganito, halos nakaranas talaga ng ganitong problema. Kung hindi man sa fuse, dito sa motherboard. So, kailangan natin itong iangat or meron tayong i-remove. Kahit i-reheat mo lang siya mga idol, basta maangat mo itong bakal, ayos na. So, gamit natin ay 400 heat temperature. So, yung aircon naman, naka 50.
Patay mo na click pan. Yun, very good. Tingnan na. So yan mga idol, antayin lang natin na matanggal. So huwag niyong pwersahin mga idol ha, kasi may mga piyesa ito sa mga gilid-gilid. Kapag nakahig mo yan, o nagkamali ka ng angat, o ginapwersa mo, maaaring madala yung mga piyesa sa mga gilid-gilid, maaaring madagdagan ng sira, or minsan naman, magalaw mo yung kamay mo, papunta doon sa mga piyesa, tatabingi yung mga piyesa, lalong masira ang cellphone. So ito, antayin mo lang na lumambot, aangat na rin yan. So yan. Yan. So, antayin natin na lumambot. Kapag lumambot, nasa kamay angat. Huwag mong pwersahin mga idol ha. Kasi maraming ganito, binubutasan lang nila. Wala yan. Kahit butasan mo yan, hindi rin yan. Mas lalong masira lang. Tuklapin natin yung gilid. Yan, natuklap ko na. Kusa na ito kaangat. Napakasilang kasi nito mga idol. Kapag nagkamali ka nito, ayan. Yan, ito mga piyesa na yan sa mga gilid-gilid. Madala yan. Or tatabingi yan. Kaya so, next step natin gagawin, i-remove natin itong mga idol. Oh. So, 4 ito. Yan, magkakahilira yan sila, 4 na resistor. So, ang tatanggalin mo yung kanan pang 4. So, gamit tayo ng flux. So, maliit lang ito mga idol, resistor. Ayan o, thermal resistor ito. Yung pang 4. Nanginginig kami natin, maaga pa. Wala pa tayong almusal. Yan, ay, na-remove ko na mga idol. Napakaliit lang yan. So yan, remove lang ha. Huwag mo palitan. Kasi kapag palitan mo yan, maaaring magkakaroon ng issue yan balang araw. So ayan, ibalik na natin itong bakal. Mabilisan lang itong gawa natin kasi dalawa to. So yung isa medyo mababa ang natin kasi blackout daw yon. So baka LCD o sa board. So doon natin malaman mamaya. Ito mga idol, napakainit nito pag ginawa mo. Kaya kapag gumawa ka ng ganito, huwag kayong magbasa ng kamay. Kasi pasma ang gaabutin nyo. Kasi sa pagtanggal pa lang ng bakal nito, talagang mainit siya. Kailangan mainit na mainit. Hindi kasi ito basta-basta matanggal. Ayan. So hindi ko na siya kinabit ng maayos. Medyo nakaangat siya. Para may exhaust siya. So, linisan natin gamit ang lacquer thinner. So, dami natin tweezer. Gamit ito, nalilito ako sa mga tweezer ko. So, iba-iba ang tweezer. May matigas, may malambot. So, mas maganda kung gagamit ka nito, malambot na tweezer para pag clip mo ng bakal, malambot siya. Kung matigas kasi, mamaya pag clip mo, biglang dumulas, problema ka tuloy kasi maaring madama yung mga katabi niya kasi aalog yan. Yung mga katabi niya mga pisa, malalambot yan kaya madala siya. Ayan, parang wala lang nangyari sa board mga idol. So yan, tingnan natin kung tested bang ginawa natin. So best solution ito mga idol. Marami kasing ganito. Nagtry na ng battery, ganun pa rin. So hindi na nila magawa ng solusyon. So ito kung napanood mo ang video na to, talagang magawan mo ng solusyon 100%. Sana i-share nyo rin ang video natin para marami kayong matutunan sa bawat upload natin. Mag-like, mag-share, mag-follow, mag-subscribe. Lagi yung tatandaan mga idol, pag napanood kayo ng mga video, save nyo na para once na makatanggap kayo ng ganitong problema. So ganyan ginagawa ko dati mga idol eh. Kaya na-absorb natin lahat. Pag nakakita ako ng video na hindi ko pa nagawa, save agad para pagdating sa magagawan mo ng paraan. Kaya learning at learning pa rin tayo. Kumbaga nag-aral pa rin tayo ng nag-aral. Kasi iba-iba ang mga idol, iba-ibang mga solusyon ng mga paggawa ng cellphone. Iba kasi nito, nire-rebo lang CPU eh. So, babalik din ang sira. So, nandun pala sa ang problema sa ginawa natin. So, ayan, balik natin yung antena. Yung LCD muna. So, huli na natin ilagay itong battery. Ay, dikitan ko muna para dire-diretso tayo.
Kasi dikit na natin, salpak na natin yung LCD. Dire-diretso tayo. So, nangulubot pa siya. Oh. So, ayos lang yan kahit mga lubot. Ang mahalaga, buhay ang battery goods. So, pagtanggal to mga idol. Kaya nangulubot siya. Hinihila lang to yung mga ganito. Hinihila, dapat di nangulubot yan. Hindi to nahila dahil naiwan pa yung ibang dikit. Oh. So, yung dito niya mga idol, yung pagkahinang ng fuse, medyo hilaw. Pero ayos naman kasi gumana naman eh. Hindi na natin yan pakialaman. Kasi yan oh. Medyo hilaw talaga siya. So, dikitan ko na lang to dito. Para yung battery niya madikit yung tape. Yan. Putol pa yung tape. So, ayos lang yan, maputol lang, wala namang ano yan. Naka-clip lang yan. So, ayan. Charging board, charging flex. So, ayan, nakadikit na rin ang battery nito mga idol. So, ayan, salpak natin diretso at tingnan natin kung gumana ba ito. Shoutout sa ating 125k subscriber. Maraming salamat mga idol sa inyong pag-support. So, hindi na tayo mag-shoutout sa video dahil diretso lang ang ating gawa mga idol. Walang cut ang video. Kung mag-cut man ako, siguro yung kunti lang. Dati kasi, ni-edit ko pa kaya natatagalan tayo. Ngayon, wala nang edit-edit na. Yung mabilis kasi ang video natin dati. Ngayon, basta may audio tayo, ginagawa natin, sinasabay natin sa paggawa. Kaya mas okay yung mga ganito, hindi mabilis. Kapulutan ng aral talaga or idea. So, ayan, lagyan natin ng screw. Kulang ng isa. So yan, diretso na ito mga idol. Diretso sarado na. Kasi tested talaga to. Nandito pala yung isang screw. Tested talaga ang mga itong gawaan ko. Walang ano, bumaliktad pa. Bumaliktad yung fingerprint. Ayan. So medyo nabalik yung ano niya. Oh. Bakis. So i-open na natin. Yun, lubat siya. Kanina blink lang. Ito kapag lumabas ang charging percentage, ibig sabihin okay na to. Kanina ganito lang at nagbi-blink lang at tingnan natin, ayan, nag-steady na siya. Lalabas siya yung percentage yan mga idol. Ayan, sabi ko na okay na siya eh. Tested talaga ang gawa natin. Kanina kasi nung sinalpak natin siya, lugo-lugo lang. I-open na natin kasi kahit 3% pwede na ma-open yan basta naka-charge. Tested talaga ang gawaan mga idol. Ayan, kanina nagbi-blink na talaga siya kapag i-charge. So yan yung sinabi ni sir, nagpasa siya ng video at nakita ko na ganun kagaya nga ng sira ng cellphone na ginagawa natin. So ayan, hindi na siya nagbi-blink, steady na siya. Linisan natin. Tested mga idol. Kaya i-follow nyo na, subscribe nyo na ng ating channel para lagi kayong updated sa mga bawat video na ina-upload natin. Thank you. Kapulutan ng aral yan mga idol. Basta may upload ko sa ano yan, legit yan, tested. Di ako nag-upload ng mga hindi legit mga idol na ano. Kasi masisira din tayo dyan. Kasi pag napanood natin yung video na ganun pa rin, eh nakakahiya. Ayan mga idol, sa pool na. So may pastor, hindi na natin pakialaman yan. Sa pool. So shout out kay sir, gawa ng cellphone niya. So ayan, fast charging siya oh. So ito, ipapadala ko to bukas kasi ngayon, 2 ngayon. So wala pong LBC, sarado. Kaya 4 na parcel ito mga idol. So nagawa ko na yung isa kahapon. So ngayon, itong 3 ang gawin ko. So 2 yung ipakita natin sa video. At yan, quick charging na mga idol oh, sa pool. Wala nang problema to. Kahit itawag natin to 112. Okay na rin to kasi yung fuse niya, inayos na rin yung fuse ko. Hindi ko na ginawa yung fuse kasi nagawa na nga siya. So kailangan ko rin yan gawin dapat. So ngayon, dahil nakakuha tayo ng idea na nagawa ng fuse, nasa board talagang tama. Kaya di na natin tinisting kanina ng battery. Normal na to mga idol. So back to normal na ito. Mayroon tayong 1 year warranty dito. So yan, isunod natin yung isa. Charge muna natin yan.
So ito yung galing kay Sabang Romel, Angeles City, Pampanga. Shout out kay Sir. So suki ko na ito si Sir. So ang alam ko, ginawa ko na ito dati. LCD daw ang tama nito dati nung hindi matouch. So alam ko matagal na siguro ito pinagawa ni Sir. So ngayon naman nag-blackout daw. Baka naman LCD na naman ang tama kasi kapag nababasa or nababagsak at basag na, ay pati talaga LCD ang tama. Kaya kahit palitan natin ng LCD kung nababagsak o mabasag talaga kahit bagong bili. So hindi ko nakita kung basag o hindi kasi yun ang sabi niya, papadala daw niya ulit. Papagawa niya ulit daw. Kahit malayo mga idol, pinapadala talaga nila. Pero matagal na ito mga idol, siguro mga 2 taon na nga siguro ito. Ngayon, o 3. Ayun, wala nang basag pala. Kasi ang sabi niya, blackout. Yan, check natin. Kung nagbabibrate ito, LCD lang ito. Oo nga, nagbabibrate nga. So, itry natin ang LCD mga idol. Meron siyang 0.6, 0.7 sa schematic ko. At pag i-charge ko, nagbabibrate talaga siya. So, ayan, ito, i-testing natin muna. Troubleshoot natin sa LCD dahil wala namang basag ng LCD. Kailangan pa rin natin i-troubleshoot. Ngayon, pag umilaw ito, ibig sabihin nasa LCD. Pwede kasi nabasa yan mga idol, napasukan ng tubig, kaya nag-blackout. Or pwede rin, kapag ganun pa rin sa LCD, nasa light IC ang tama. Kaya ayan, ito yung mga ito, troubleshoot natin. So, Note 35G pala ito. Nakadikit talaga siya. Kahit duda ko, matagal na nga ito binagawa kasi dito pa lang, malalaman mo talaga na ano. Yung pandikit niya, hindi na sariwa eh. Ano na siya? Medyo expired na. So tanggalin muna natin lahat ng screw. Dapat sabay-sabay ko pagawa mga gusto. Ang battery ko nasa mga 30% na lang. So cellphone kasi ang gamit natin pang record. Isakto may gagawin tayong iba. So baka maabutan tayo. Kaya maaga ko ito ginawa mga idol. Mga ano pa lang ngayon, 7:30 ata. Walang ingay. Kasi dito sa bahay natin may ginagawa dito kahit ano. Mamaya magpupukpok na to. Maingay na naman. Kaya di tayo nakakagawa ng mga video ngayon mga idol na nagsasalita tayo ng ano. Hindi naka-edit. Ito kasi diretso to. Yan. Nagatak. Ayun lang, may kalawang oh. Baka nabasa nga to. So, yun, dito naman natin malaman yan kung sa LCD pa rin or sa... So, yan, dito natin tanggalin yan. Ano lang yan? Props lang yan. So, yan, ito yung Note 35G. Marami pa tayong LCD nito. 6 pa to mga idol. Gusto niyo mag-order ng ganito. So, nagsiship tayo kasi maraming ganito. Ayaw mag-touch kahit anong LCD. So, issue din nila kapag version 14. Ganon din nangyari ito dati mga idol. Version 14 hindi mag-touch. At napagawa na sila sa lugar nila. Wala daw available kaya pinadala sa atin. Yan, testing na natin. Pag ito umilaw, ibig sabihin nasa LCD lang ang tama. Pag ito ganun pa rin, ibig sabihin nasa board na ang tama. Ayun, LCD nga ang tinamaan mga idol oh. So medyo matagal na rin ito, wala na itong warranty. Kaya i-check natin kung paano nawala yung ilaw. So pwedeng nabasa ito or pwede rin nabagsak. So pag napunit kasi ang backlight nito or yung pinaka-flex niya di sa ilalim o nadiinan, pwedeng mag-blackout siya. So ayan, nakita natin na nasa LCD lang tama, wala sa motherboard. So tuloy-tuloy tayo, i-check na lang natin. So, 0% ang battery. Ayan, ulitin nga natin, salpak natin ulit. So ayan, LCD na naman ang tinamaan. Tingnan natin. Ayun, nag-vibrate. Wala talagang display. So, maganda naman yung pagkakabit ng LCD. Hindi. Blue screen pala. Yun, pwedeng ano ito mga idol, nabagsak or nadiinan. Nabasa nga, oh. Kita natin, oh, na may. Yan nga sinasabi ko, ayun, oh. Meron siyang lamat. Or meron pala tandaan na nabasa. Ayan, oh. Blue screen kasi. Tapos yung ilalim niya, may guhit. Ayun, oh.
Kung nakikita sa camera, ayan oh. So ito yung dahilan kung bakit siya nag blue screen. So akala ko walang ilaw, so blue screen pala. So kapag blue screen mga idol, nasa LCD talaga yan. Pwedeng nabasa to, pwedeng nabagsak, ganyan, naipit. So kung walang backlight, maaaring nasa board. So mayroon palang display. Kanina kasi nung inano natin, blue screen pala, hindi ko napansin. Kaya ayan, tingnan natin. Tingnan natin kung gumana ba ito. Ayan, so medyo dikit na dikit yung LCD natin, oh. Kahit matagal na to. Ayan. So ito LCD lang naman natin mga, kaya yung sira naman yung LCD, kaya kahit anong baklas natin, mabasag man ito, at least sira naman. So nakita natin na may lamat or may nabasa, may pumasok na tubig sa ilalim, kaya siguro yun ang dahilan kung bakit ang blue screen. Maganda naman yung pagkadikit, hindi siya nakaangat. Yun ang hirap nga tanggalin. So naiiwan yung bakal sa ilalim. Nahati. Ayan. So palatandaan na maganda ang pagkadikit talaga, hindi siya umangat. Ayun, malalaman mo talaga pag matagal na pinagawa to, kasi yung pandikit niya medyo expired na. So maaaring nabagsak ito mga idol. So wala naman siyang tubig, pero may mga moist sa gilid-gilid, oh. Ayun, oh, kitang-kita yung tubig, oh. So ito yung kanina, bumakat doon sa ilalim, so nabasa nga ito. So LCD na to mga idol. So pag nag blue screen kasi, pwedeng naipit yan, pwedeng nabagsak, ganyan. Yun po yung tendency na palatanda na sira ng LCD. Pero kung walang backlight siya or blackout lang, ayan. So kitang-kita yung mga dumi, oh, na matagal na talaga siya, oh. Pumasok sa ilalim. So matagal na itong pinagawa. Kaya ayan, linisan natin ulit kahit ayan, konti lang naman ang mga pandikit, hindi nadamihan. Kaya ayan, linisan pa rin natin kasi may mga sobra-sobra ito. At least sa LCD lang. Kung sa board naman ang tama nito, medyo mababa lang ang singilan. Kasi kung LCD, medyo mapamahal ka talaga. Kasi kaya iwasan yung mabagsak-bagsak or mabasa. So kagaya nito, duda ko na nabasa. Or pwede rin nabagsak kasi nagbo-blue screen na ang screen. So linisan natin. Yan. So may mga sobrang dikit to, or mga yung pandikit niya na matigas, kailangan natin matanggal para may fix pa rin natin ang bagong LCD. Kala ko talaga sa board ang tama, kasi yung tinis yung ganyan, hindi ko napansin na blue screen pala siya. Kasi ang sabi niya blackout. Ako naman, so pag sinabing blackout kasi walang ilaw. Pero kung sinabing blue screen, ibig sabihin may ilaw pero blue lang. So kapag ano na blue screen or ganun, kagaya kanina na mayroong guhit sa ilalim, so pwedeng nabasa siya or LCD talaga. Kaya huwag kayo basta-basta magtira ng mga backlight ng board kapag makita nyo blue screen. So unahan yung testing dyan, LCD talaga, para hindi masayang yung oras mo or pagod mo. Tira ka ng tira, nasa board pa lang, nasa LCD lang palang tama. May tendency pa na bumigay ang board yan, kakainit. Kasi pinapalitan mo ng IC. Ayan, kailangan natin malinis talaga para pagbalik natin malinis pa rin or walang angat. So ayan, Puba 5 Pro pala tong LCD. So parehas lang yan mga idol. So ito yung na-testing natin kanina. Halos compatible naman yan sila. Parehas lang ng LCD. Yan, so dikit natin to. Importante ito at tanggalin natin ito. Importante madikit mo tong flex mga idol para pitid ang baba. So ayan, walang. At ito naman mga idol, sa mga hindi nakakaalam ha, kapag ito hindi natakpan ng yellow tape, so kailangan nyo lagyan. So pwede nyo kunin ang sa mga kagaya nito, kasi may mga ganong LCD hindi nalalagyan ng yellow tape ang backlight. So ito yung connection ng backlight. Kapag dumikit kasi ito sa bakal dito, mag-cause yan ng short ng pyesa sa board. Ayan, so ito yun, kasi dito yan tatama, ito ground kasi ang bakal niyan mga idol. Minsan naman nagpapatay-patay ang ilaw, nawawala-wala. So dahil po yan dyan sa bakal, ano na yan, ilaw na yan na walang takip. So yan, i-fix na natin. Ayan, saktong-sakto mga idol. So yung dikit niya mga idol, meron pa yung dikit, oh. Matibay pa ang dikit nito.
Hindi ito basta-basta maano, kaya di na natin dikitan yan. Yan, di siya nahuhulog. So, malalaman mo kapag may dikit pa, sariwa pa ang dikit, hindi siya nahulog. So, kung nagagalaw-galaw, kailangan nyo dikitan. So, dalawa ang battery nito mga idol, pero ito wala itong, at hindi mo na ilagay nga yan, kahit putulin mo yan, gagana pa rin. So, yan, balik na natin. Linisan natin baba kasi ang daming alikabok. So, ibalik ko rin to bukas mga idol, isabay natin to lahat. So, tested naman na ipagawa ito ng may-ari ulit. Kasi sabi na ipagawa daw niya ulit. Kaya niya pinadala. Kasi yung sabi niya, i-check mo lang kung anong problema. So, kailangan natin ipaalam sa kanya na yun ang problema. Kasi ito, matagal na rin ito. Wala nang warranty ang LCD na kinabit natin. 2 taon na nga siguro to. Ayan. So, balik natin lahat ng screw. So, lahat ng screw, ibalik natin. Tingnan natin mamaya mga idol kung mag-touch kasi ang problema pala nito dati. Yan, i-charge muna natin habang nilagay natin yung screw. Ayun, may ilaw na. So, ayan, nabalik na natin lahat ng screw. So, ayan, mag-apply tayo ng double-sided tape mga idol. So, dati ang nilagay ko pala dito ay T7000. So, kapag naubusan kasi ko ng double tape o yung T7000, double tape talaga nilalagay ko or yung double adhesive. So, ayan. So, mayroong isang screw pala na lumabas. So, hindi natin na-screw. So, apply tayo ng double adhesive. Ubus na yung adhesive natin. Yan. Gilid lang naman to, maliit lang siya. Ay, ubus na nga. Meron pa. Oh, wala na. Alanganin na. Tapon na natin. So, ito naman. So, marami ito mga idol, mabibili sa online ang ganito, double-sided tape. I-search nyo lang double adhesive or double-sided tape. So, maraming nagtatanong sa atin ito kasi ito yung mga ginagamit ko eh. So, double-sided tape or double adhesive. Mayroong mas mahaba nito mga idol, yung malaki, yung maramihan na talaga. So, ito lang yung binibili ko, yung maliit. Kasi saktong-sakto talaga sa mga takip to. Pero namang mas malapad dito mga idol. So hindi ko binili yung malapad. Mas okay itong ganito. Dati yung mga ginagamit wala sa paglagay ng LCD, adhesive eh. Nung hindi pa na invento ang T7000. Kasi yung kakapal siya kapag may adhesive. Yan, so after natin nalagay, so matik ito. Dikit na dikit ito pag sa mga ganitong unit. Ayan o, pit na pit siya o. Yan. So, ayan, tingnan natin kung may 1% na, 2% na nga. Pwede natin na ito i-on mga idol at tingnan natin kung mag-touch. So, ito hindi basag. Pwedeng naipit, pwedeng nalaglag, pwedeng nabasa. Kita naman natin na may tubig. So, may line na tubig sa lalim ba. So, pwedeng nabasa siya. So, ito yung isa. Tingnan natin. Ayun, 18%. Nagdagdag na rin mga idol. Sa pool na to. Tested talaga. Sa mga nagpapalit din ng LCD, ang tips ko, huwag nyo isalpak ang LCD na nakakabit ng battery, ang connection dun sa board kasi pwedeng mag-blackout siya. Naku, ito naman yung sinasabi ko, maingay pa naman to. Yun, okay ang touch mga idol. So, lubatin ko to kasi maingay to. Okay naman yung touch. Yan, 3. Naka-alarm siya. So, idikit muna natin yung LCD. So, huli na talaga ako nagdidikit mga idol. Sa mga Infinix at Tecno, ganito talaga siya oh. Pag nakasit yung alarm niya, kapag hindi mo ma-enter ang password dyan, maingay yan. Hanggang malulubat na lang. So, mag-apply tayo ng adhesive T7000 dito. Pinakagilid mga idol ha. Huwag sa ilalim.
Yung pinaglalapatan talaga ng LCD niya. Yan. Ayan, sobrang pata. Yan, so kailangan natin tanggalin yung excess. Kasi papasok yan sa ilalim. So, ayan. So, mag-apply tayo ng guma. Sa mga hindi nakakaalam, pwede guma, pwede scotch tape. So, 2 hours nyo alisin. Yan. Linisan muna natin yung mga sobrang ano. So, mag-apply tayo ng guma. So, pwede rin ano mga idol, scotch tape, pwede electrical tape. Ayan, electrical tape, pwede pag wala kayong ano, lalo na DIY, pwede yan. Basta 2 hours nyo alisin. Kaso hindi nyo magagamit. Pag ganito kasi magagamit nyo siya, makikita kasi yung guma. So yan, naglagay tayo ng guma. So 2 hours ang guma nito mga idol, sa mga hindi nakakalam ha, para yung LCD na sobrang dikit. So hindi ko na to i-charge kasi maingay talaga to kapag ganito. Ayan, okay naman yung touch. Malambot nung nakadikit na. So ito, only updated din ang LCD nito mga idol. Kahit ma-update mo siya, magta-touch pa rin. Kasi kung ang LCD na ano, Class A na ano talaga, mababang brand, ano siya. Ito, ORIG replacement ito pala sa mga hindi nakakalam. Only updating. So yung mga replacement na hindi ORIG, so kapag ORIG replacement, kapag na-update siya, hindi na mag-touch. Ayan, maingay pa yung ano. So itong isa, okay na rin. So solve na mga idol, dalawa. Ayan, nag-charge na rin siya. At yung itong isa, nag-charge na rin. So maingay kasi yung cellphone, hindi na tayo magtagal. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. Huwag kalimutan mag-like, mag-follow, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood.